Namuhay silang masaya magpakailanman hanggang dumating ang takot sa pag-iral bilang laruan. Bago mo tanungin kung paano gumagana ang emosyon ng serial killer at kung may sapat na PS ang mga robot para lipulin ang sangkatauhan, isipin muna ito. Pixar, bakit mo ito ginagawa? Pag-usapan natin ang unang mga bayani ng Pixar, sina Woody at Buzz. Sa buong unang pelikula ng Toy Story, sina Woody at Buzz ay mula sa pagiging matinding magkaribal hanggang sa maging isa sa pinaka-iconic na pagkakaibigan sa kasaysayan ng animasyon. Saan man magpunta sina Woody at Buzz? Kolehiyo kasama si Andy o magulong daycare. Basta magkasama sila, ayos lang. Walang mas perpektong ending sa trilogy, kundi ipasa ang barkada sa bagong bata para manatili ang mahika sa bagong henerasyon. Ironic na halos winasak na ika-4 na pelikula ang mensaheng yon. Maganda ang Toy Story 4, pero hindi maganda ang pakiramdam ng iniwan ng ending nito. Nagpasya si Woody na tumakas sa pagiging laruan ng bata at maging nawawalang laruan para makasama si Bo Peep at makita ang mundo. Medyo naiintindihan naman natin kung saan siya nanggagaling dito, sa totoo lang. Dahil halos nakalimutan na ni Bonnie na umiiral si Woody, may saysay na mas gugustuhin niyang laruin siya ng mga batang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Dalawang reklamo namin. Una, naghiwalay sina Woody at Buzz, gayong ang kanilang pagkakaibigan ang sentro ng serye hanggang ika-4 na pelikula. Kaya mali para kay Woody na iwan ang dati niyang kaibigan, kahit alam natin ang dahilan niya. Pero ang tunay na issue, hindi kasing romantiko ang pagiging nawawalang laruan gaya ng kay Bo Peep. Halimbawa si Lotso. Nawawalang laruan din, pero naging baliw na tirano sa daycare. Babagsak na lang ako pag itinapon. Naalala ba natin kung paano nagtapos ang kwento niya? Hindi lang bata ang pwedeng makakita kay Woody. Paano kung may truck driver o scalper na tulad ni Big Al na gustong gawing palamuti si Woody o ibenta siya agad sa eBay? Kahit mukhang imposible, pwedeng magkaproblema agad si Woody. Lalo na't may ibang laruan din kailangan makipagkumpetensya sa iPad at gadgets para sa atensyon ng mga bata. At mukhang bumalik na si Woody o kaya may shapeshifter na sa grupo ngayon. Hindi ako nag-aalala. Hindi ka rin dapat mag-alala. Baka yung pating sa unang pelikula mas magaling na magaya kay Woody. Ako si Woody. Howdy, howdy, howdy. Abangan ng sagot. Sunod, pag-usapan si Remy, ang di inaasahang bayani ng Ratatouille. Ang Ratatouille ay isa sa pinakamagagandang pelikula ng Pixar at isa rin sa pinaka-inspirasyonal. Kung ang isang daga ay kayang matutong magluto, kaya mo ring matutunan kung paano tuparin ang iyong mga pangarap. Mas madali ito kung hindi ka daga dahil di mo kailangang iwasan ng mga exterminator. Buti na lang hindi ibinunyag ni Anton Ego ang pagkakakilanlan ni Remy. Pero hindi lahat ng food critic mabait, lalo na ang mga maarte sa mamahaling French restaurant. Kapag may nakitang daga, siguradong ipapasara agad, gaya ng nangyari sa Gustus sa dulo ng pelikula. Ang malungkot na katotohanan ay malamang hindi kailanman makakakuha ng buong pagkilala si Remy para sa kanyang pagluluto. Dahil sa sandaling malaman ng lahat na isa siyang daga, lalo na't hindi pa siya nagsusuot ng hairnet, tiyak na ipapasara na naman ang kanyang restaurant. Isa kang chef pero daga ka pa rin. Huwag kalimutan na yon na ang mas maganda-gandang resulta dahil maaari rin siyang lipulin. Kailangan talagang mag-invest si Remy ng maraming puntos sa pagiging palihim mula ngayon. Hindi na kailangang sabihin, hindi naman talaga posible sa totoong buhay ang masasayang katapusan ng ilang pelikula. Tingnan mo lang si Nemo na bida sa isang pelikula ng Pixar. Natural lang na puno na magagandang kulay at masasayang nilalang ang dagat ni Nemo. Oo, may konting basura sa ilang eksena. Pero hindi ito malaking bahagi ng kwento. Sa Finding Dory, mas magulo at di na kasing ganda ng dagat kumpara ng 2003. May eksena pa na nahuli si Dory sa plastic na pang 6-pack ng inumin. Oh, kapag nanonood ako ng Pixar movies, hindi ko hinahanap ang malungkot na realidad ng mundo. Mahirap hindi maisip na lumalala ang polusyon sa dagat bawat taon. Kung magkakaroon ng ikatlong Finding Nemo, di na kami magugulat. Kung yun ang tunggalian, mahirap isipin na magiging masaya ang ending ng pelikula. Limitado lang ang kayang linisin ni Ginoong Ray na oil spill. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na paksa. Ang luka ay kwento ng isang mahiyain at protektadong sea monster na naging matalik na kaibigan ng isang ambisyosong sea monster. Piacere, trolla mo trombetta. Bagay ng tao yan. Medyo eksperto ako dyan. Sa kasamaang palad, pinaghiwalay sila ng tadhana sa huli dahil magkaiba sila ng mga pangarap sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nila nabuo ang isang matibay na pagkakaibigan na nagpalago sa kanila bilang mga tao. Bagamat bittersweet ang ending ng pelikula, malamang ay dahil ang pangunahing kontrabida nito ay hindi naman talaga naging malaking problema. Kung sina Luca at Alberto ay nakaharap ng tunay na panganib mula sa mga ngaso ng halimaw dagat, maaring iba ang naging kwento nila. Totoo, nakasalamuha nga nila ang ganong uri ng mga ngaso ng halimaw dagat sa ama ni Julia, si Massimo. Nagbago siya ng isip dahil mabuti siyang tao at nakita niyang hindi banta sa anak niya sina Luca at Alberto. Si
si Bob! Kahit na nakakatuwa ang bahaging yun ng pagtatapos, hindi lahat ng pagkiling laban sa mga halimaw dagat ay nagmumula sa kagustuhang protektahan ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga tao talagang gusto lang alisin ang sinumang naiba sa kanilang pananaw. Mabubuting bata sina Luca at Alberto, pero mas okay kung magdala sila ng poncho para sigurado. Narito ang pinakamalinaw na halimbawa ng opposites attract sa Pixar history. Elemental. Sa totoo lang, halos malinaw na agad ang punto nito. Okay lang sa amin mag-suspend ng disbelief sa Pixar movies. Pero kahit gaano katamis ang mensahe ng pagkakaisa ng mga elemento, hindi namin kayang baliwalain na pwede talaga nilang hindi sinasadya mapatay ang isa't isa. Oo, alam natin na kayang iligtas ni Ember si Wade sa pag-evaporate sa pamamagitan ng pagpapaiyak. Pero paano si Ember? Kapag namatay ang apoy, may paraan bang muling sindihan yon? Naintindihan namin ang pagbabago sa chemistry ni na Wade at Ember. Pero kung di nila nalampasan ng takot maghawakan, napinsala talaga nila ang isa't isa. Sigurado akong kung may bersyon ng Elemental na parang Brothers Grimm, malamang ganoon ang mangyayari. Kaya magpasalamat na lang tayo na mas maluwag ang lohika ng pelikula ng Pixar. Sunod naman, pag-usapan natin ang pinakamaliit na mga bayani ng Pixar, ang mga bayani mula sa A Bug's Life. Sigurado akong naalala pa natin ang nakakagimbal na eksena ng pagkamatay, kung saan ang takot na si Hopper ay ipinakain sa mga gutom na batang ibon. Kung nakalimutan mo, sorry sa paalala. Pero sa totoong buhay, di naman mahalaga sa ibon kung bayani o kontrabida ang insekto. Pagkain pa rin sila. Mas nakakatakot. Hindi lang ibon ang mandaragit na dapat katakutan ng langgam. Karaniwang pagkain ang mga langgam para sa maliliit na mamalya, tulad ng mga coyote, mga reptilya gaya ng butiki at ahas, at maging ilang kapon nila insekto. Maaring hindi kumain ng langgam ang mga ladybug at mantis, pero kilala ang mga uod at gagamba sa pagkain ng mga ito. Ibig sabihin, may ilan sa mga circus bugs na maaring matuksong kumain ng langgam. Flick at ang grupo niya. Nakakatakot talaga ang kalikasan minsan, di ba? Naku, pero itong susunod, grabe, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Totoo, madalas nang sinasabi na ang Cars ay isa sa mga Pixar films na mas maraming tanong kaysa sagot. At talagang sang-ayon kami doon. Halimbawa, anong mangyayari kung maubusan ng gasolina ang karton na kotse? Alam ko na ang sagot, pero ang tinutukoy ko ay yung buhay na kotse. Oo, nagtutulungan ang mga kotse dito. Nandyan si Flo, may-ari ng gasolinahan, at si Matter, laging handang tumulong. Pero paano kung maubusan ka ng gasolina at wala sila malapit? Mas nakakatakot isipin kung ang mga negosyo tulad ng kina Matter at Flo ay pinapatakbo ng mga hindi ganoon kabait na karakter. Si Matter ay sobrang bait talaga. Paano kapag ang tow truck ay inuunang kasakiman kaysa pagtulong? Pwede niyang singilin ng sobrang isang kotse na kailangang itow papunta sa kalapit na gasolinahan. At pagkatapos, pwede pang mas dagdagan ng gasolinahan ang singil sa kanila. Na nagbubukas pa ng mas maraming tanong tulad ng, bakit gumagamit ng pera ang mga kotse? Mayroon bang uri ng sistemang pang-ekonomiya ng mga kotse na ayaw pag-usapan ng lahat? Sino ang CEO ng mga kotse? At saka, ano ang ginagamit nilang pera? Sino ang gumagawa ng mga kotse sa universo na to? O sila ba ay gawa ng mga tao? Sige, mas mabuting magpatuloy na tayo. Ang Cars ay pelikulang nakakalito at pwedeng magdulot ng stress. Kung hirap ka na dito, paano pa kaya sa double entry? Up, sunod, pag-usapan natin ang Coco at Soul, dalawang pelikula na aminadong hindi naman masyadong magkaugnay, maliban sa pareho silang may kinalaman sa afterlife. Doon nakasalalay ang dahilan kung bakit magkasama ang ranggo ng dalawang ito. Pareho silang nakakainganyong paalaala na sulitin ang buhay, pero may madidilim na implikasyon ang katotohanang mismo nakita ng mga pangunahing tauhan ang kabilang buhay. Si Miguel, 2 anyos pa lang, ay alam na agad kung saan siya pupunta kapag namatay siya. Mas malala, batid niyang darating ang panahong makakalimutan siya ng mundo. At kapag nangyari yon, tuluyan na siyang mawawala. Sa afterlife na mundo niya, palagi niyang mararamdaman ng takot na maglaho. Pero paano si Joe? Kahit underrated ang pelikula niya, may kakaibang karanasan si Joe Gardner. Naengganyo siya ni 22 na pahalagahan ng bawat sandali ng buhay niya. Hindi mahalaga ang pagmamadali at abala ng araw-araw, pati na ang paghahabol sa susunod na malaking bagay, kumpara sa pagpapahalaga at pag-enjoy sa bawat maliit na sandali. Sulitin ko ang bawat minuto nito. Isa ito sa pinakaimportanteng mensahe ng Pixar. Pero nakita na talaga ng taon to ang kabilang buhay, kaya siguradong may kakaibang existential na dating yon. Taos puso pa rin ang pelikulan to, kahit medyo madilim ang script. Maliban na lang kung totoong namatay siya sa pagkahulog sa manhole, hindi coma lang. Hate parang weird sabihin. Medyo magaan pa ang near-death experience. Kung ikukumpara sa halos nangyari sa ibang mga bayani ng Pixar,
Siguro ang pinaka-abstract sa lahat ng bayani ng Pixar ay ang mga emosyon mula sa Inside Out. Samantala, ang Inside Out ay may mensaheng, okay lang minsan makaramdam. Sa pangalawang pelikula, ipinakita na hindi lahat ng emosyon ay gusto mo. Habang lumalaki si Rayleigh, nararanasan niya ang mas komplikadong emosyon tulad ng kaba, inggit, hiya at bagot. Ang daming salitang nagsisimula sa ano? Napaisip ako, paano kung ibang salitang nag-uumpisa sa ang lumitaw sa kanya? Dahil nasabi ko, paano kung mas malala pa sa paggabalisa ang lumabas sa kanya? Paano kung isang emosyon ay sobrang lakas at nakakulong na ang iba pang emosyon? Nakita na natin ang masamang epekto kapag nananaig ang paggabalisa. Pero paano kung kaya niyang itago ang iba palayo sa control panel ni Riley nang walang hanggan? At hindi pa kasama dyan ang mga emosyon na hindi natin nakita sa pelikula. Tulad ng kung ang inggit ay itinuturing na emosyon, para sa akin, sino ba ang makapagsasabi? Pati na rin ang iba pang mga nakamamatay na kasalanan tulad ng kasakiman, kayabangan at pita. Sino ang makakatiyak na walang panganib na magalsa ang isa sa mga iyon laban sa iba? At mas mahalaga, anong ibig sabihin nito sa kontrol ko sa emosyon na naisip ko pa ito ngayon? Ituloy pa natin sa susunod na antas. Paano kung gamitin natin ito sa mas masama? Halimbawa, sa emotional control panel ng serial killer, isipin mong napalitan ng tuwa ng sadistikong kasiyahan, kung saan ang ligaya ay galing sa pagpapahirap at pagdudulot ng takot at lungkot. Wala na talaga ang emosyon na yon. Walang lugar para sa guilt o pagsisisi sa araw-araw ng taong ito. Takot? Kaunti lang. Lumalabas lang yon kapag nawala na ang saya ng paghahanap at aminin, laos na ang ganong saya. Pagdiri? Nandyan. Pero hindi dahil naaawa siya kanino man. Parang minamaliit nila ang kahinaan ng mga biktima nila. Siyempre, may galit. Ang pulang pindutan sa control panel ng tao, laging handang sumabog. Mas tungkol ito sa paghahari, kapangyarihan, at tahasang pagpapakita ng kontrol. Ngayon, sorpresa. Hindi ito inaasahan, yung pagkabigla kapag pumalpak ang plano o may nagtanong sa kanilang katalinuhan. Oo, gustong gusto ko ang get up and glow. At heto ang twist. Paano yung sadismo na matagal nang namamayani, natutuwa sa sigaw at baluktot na pangyayari? Huwag mong sabihin ng ganyan, baka matakot siya. Bakit ako matatakot? Dagdagan mo pa ng narsisismo at psikopatya, makikita mo ang emosyonal na pagkatao ng taong tinitingnan ng iba bilang pawn sa sarili nilang horror show. Kaya pwedeng sabihin na hindi ito talaga yung tipong inside-inside out na sitwasyon na hinaharap ni Rayleigh. Sa madaling salita, ang mga emosyon sa isipan ng isang serial killer ay maaaring isang grotesko at marahas na bersyon ng kung ano ang nakikita natin sa Inside Out. Pero dito, ang control panel ay nagdudulot ng madilim at nakaka-addict na siklo ng kalupitan. Isang emosyon ang nagiging sapat na malakas para mapanghibabawan ng iba. Pinapatay ang anumang bakas ng empatiya, malasakit, o kahit ang pinakapangunahing moral na gabay na karaniwan nating inaakala. Hindi lang ito simpleng sira, kundi bagong operating system na ginawa para umunlad sa kaguluhan. Sino ba ang nakakaalam? Baka ito ang tunay na nakakakilabot na kwento sa likod ng madidilim na Pixar fan theories na ayaw nating isipin. Sunod, ang Incredibles naman. Masaya ang mga superhero. Laging patok ang comics, pelikula at anime anuman ang medium. Sinubukan din ng Pixar, nagbunga ito ng isa sa pinakamagagandang pelikula sa katalogo nila, pati ang sumunod. Masaya kami naging legal na muli ang mga supers sa sequel. Pero, kung reklamo lang ng isang tao na hindi niya kayang tapusin ang sarili niya, ang naging dahilan ng kontrobersya noon, sino bang makakapagsabi na hindi ulit ipagbabawal ang mga supers? Para makita ang panganib sa reputasyon ng mga supers, tingnan mo lang ang ibang superhero media tulad ng MCU. Tandaan mo sa Civil War, nung aksidenteng napasabog ni Wanda, ang gusali nagdulot ng maraming biktima at bumagsak ang reputasyon ng Avengers. O tingnan mo rin si Gentle Criminal sa My Hero Academia. Ang pagbulusok niya sa buhay ng krimen ay literal na nagsimula dahil sinubukan niyang iligtas ang isang lalaki mula sa pagkahulog at pagkamatay. Pero nauwi lang sa mas malalang aksidente dahil sa kakulangan ng pagsasanay. Ibig sabihin, isang super lang na walang tamang pagsasanay, pagpipigil sa sarili, at pag-iingat ay pwedeng sirain ulit ang reputasyon nila. Mabuti na lang, hindi na dapat problema yon. Hindi naman pinapayagang mga bata mismo na maging superheroes, diba? Sige na nga. Sige, pag-usapan natin ang classic na Monsters Incorporated. Madaling makita kung paano ito pwedeng pumalpak. Nakakatuwang isipin pero nakakabahala rin na ginagamitan ng mga halimaw ang sigaw ng bata bilang enerhiya. Ang pagpapalit mula sa sigaw patungo sa tawa ay maganda rin para sa imahe nila sa publiko. Pero kahit takot o sigaw man yan, kailangan nating isipin kung ano ang mangyayari. Kung handa na pala ang isa sa mga batang ito sa paglabas ng halimaw. Kung hindi madalas matakot ang mga bata sa mga halimaw na biglang lumalabas mula sa kanilang aparador, malamang hindi rin mag-e-exist ang pelikulang ito. Kaya sigurado akong may ilan na may mga bitag para sa halimaw.
Para lang sigurado. Kung may halimaw na tinakot ang batang mahilig sa supernatural tulad ni Dib sa Invader Sim, pwedeng mabuking ang operasyon nila at ibenta pa sila sa siyensya. Sana lang mag-ingat ang mga halimaw para hindi mangyari yon. At kung hindi, sana sa isang tulad ni Randall na lang mangyari. Kapag iniisip ang malalaking mabuhok na halimaw ng Pixar, kadalasan si Sully ang unang naiisip. Pero dapat ding isama ang Turning Red dahil haka-haka lang ito. Hindi na lang natin papansinin ang issue sa nanay ni Maymay na tinangkang patayin siya. Sa ngayon, sasabihin lang natin na kaya magbago ng anyo ni May at maging dambuhalang pulang panda na maaaring magdulot ng maraming problema. Una, ang pagbabago ni May ay dahil lang sa malalakas niyang emosyon. Makikita mo na ito sa trailer ng Mama's Girl. Kapag mabilis uminit ang ulo ni Maylin, bigla siyang nagpapanda mode kahit saan. Kahit pa delikado tulad sa loob ng kotse. Kung naranasan mo nang magmaneho sa abalang highway, alam mo ang stress. Ganito ang dinaranas ni May na nag-aaral magmaneho, natutuklasan ng traffic tuwing alas 5 at biglang kailangan ng bagong kotse. Posibleng may utang pa siya sa ibang driver para sa kanilang sasakyan. Nakakatakot ang pinsalang pwedeng idulot ni May kahit wala siyang masamang balak. Isipin mo nagkaroon siya ng bangungot na naging dahilan para magpanda mode siya habang natutulog. Kung may asawa siya, baka madaganan niya ito. Kahit wala, maaari niyang masira nang hindi sinasadya ang kanyang kwarto. Ang galing ng kumpiyansa ni May sa sarili, kahit anong isipin ng iba. Kailangan niya magsikap para matiyak na hindi maapektuhan ng pagiging higante at mabalahibo ang buhay niya, pati ng mga mahal niya. Sa wakas, pag-uusapan na natin ang paborito kong Pixar na pelikula, si WALL-E. Pagdating sa madidilim na interpretasyon ng mga masayang pelikula, si WALL-E marahil ang isa sa pinakasimple, kung hindi man ang pinakasimple, na suriin. Tungkol ang pelikula sa sangkatauhan na naging anino ng sarili at lubos na umasa sa teknolohiya para mabuhay at maglakbay sa kalawakan. Sa kabila ng halos pagkawasak ng daigdig, nagtulungan ng kapitan, WALL-E at Eve para muling gawing tirahan ng mundo at nagkaroon ng masayang wakas ang pelikula. Kung kilala mong tao, sino ang makakalam kung kailan nila ulit sisirain ang mundo at uulit ang siklo? Mas malala pa dahil may damdamin na ang mga robot tulad din na WALL-E at Eve. Sino ang makakatiyak na hindi sila magsasawang tumulong sa tao saan man, kahit sa aksiyom? Pinalabas ang pelikulang ito noong 2008, bago pa lumabas ang mga AI tulad ng ChatGPT. Habang umuunlad ang teknolohiya, tila hindi sumusunod ang tao. Kaya kahit isang biyahe sa aksiyom, pwedeng humantong sa pag-agaw ng mga robot ng kapangyarihan mula sa sangkatauhan. Sa madaling salita, parang sila na lang ang gagawa ng lahat. Alam nating hindi gagawin ni WALL-E yun sa atin. Pero hindi lahat ng robot ay kasing bait niya. Ibig kong sabihin, napanood mo naman ang Mitchells vs. The Machines, di ba? Kung isang smartphone ay halos kayang sakupin ng buong sangkatauhan, isipin mo na lang kung gaano kalaking pinsala ang kayang gawin ng lahi ng mga robot na sadyang ginawa para pagsilbihan ng mga sobrang matatabang tao. Kahit anong kapritso nila, kayang-kaya nilang gawin kung magpasya silang maging magsik. Mo, tulungan mo kami lahat